Sa unang episode ng paglalakbay na ito sa Montserrat, natuklasan ko ang nakabaong nakaraan ng isla. Sinusundan ang mga yapak ng isang dating sagana na paraiso na nawala sa apoy at abo habang naglalakad ako sa mga inabandunang kalye ng Plymouth, ang dating kabisera ng Montserrat. Ito ay isang ghost city kung saan tumigil ang oras at bawat araw isang kwento ang humihila sa akin na lalong malalim. Sa ikalawang episode ng aking 3 bahagi ng dokumentaryong serye, itinutok ko ang aking paningin sa Richmond Hill, isang kapitbahayan na dating kumikinang sa kagandahan na matatagpuan sa itaas ng mga burol na may malawak na tanawin ng isla kung saan ito ay tahanan ng mga elitista ng Montserrat na ngayon ay nakatigil sa sandaling ng mga pamilya. Ay tumakas ito ang Richmond Hill kung saan nagtagpo ang karangyaan at kalamidad at isang kwento kung saan kahit ang kalikasan ay walang hangganan. Salamat. Kaya halos wala talagang signal ng telepono ang islang ito kahit saan ka pumunta, pero meron akong Starlink. Tama, meron akong Starlink Mini na nakakabit sa aking tirahan. Ngayon, mahal ko ang bagay na ito sa madaling salita. Maaari akong tumira kahit saan na malayo at magkaroon ng mabilis na internet. Tingnan mo kung gaano ito kaliit. Ito ay kasya sa aking laptop na natutulog sa aking backpack. Starlink Mini, mahal kita kung nais ninyong bumili ng Starlink Mini. Maaari ninyong gamitin ang aking affiliate code at pareho tayong makakakuha ng 1 buwan na libre. Kaya tingnan ang aking paglalarawan sa ibaba, hindi ito sponsored sa profesional. Sa amang araw, sa opisina na ngayon. Parang ganun na nga ang pakiramdam. Parang talagang papasok kami sa trabaho. Ito ay isang nakakatuwang isang mga kaibigan dahil tatalakayin natin ang Richmond Hill, ngayon nakatayo sa ibabaw ng mga saganang burol ng Montserrat. Ang Richmond Hill, isang tahimik na komunidad na nagmamasid sa buhay na kabisera ng Plymouth dito. Ang mga residente ay namumuhay ng tahimik na buhay sa Caribbean at ang mga turista ay humahanga sa malawak na tanawin mula sa kaakit-akit na Montserrat Springs Hotel. Sa loob ng maraming dekada, ang Richmond Hill ay higit pa sa isang magandang suburb. Ito ay tahanan para sa maraming residente, ngunit nagbago ang lahat ng ang bundok na matagal nang natutulog ay biglang nagising, nagpadala ng abo sa langit. Ang Richmond Hill na matatagpuan sa hilaga ng Plymouth ay tila ligtas, isang lugar kung saan ang mga pamilya ay kumakapit sa pag-asa, naniniwala na ang pinakamasamang gabi ay maaaring lumipas. Ngunit habang lumalakas ang hangin at dumidilim ang langit, imposibleng hindi mapansin ang mga pagyanig sa ilalim ng kanilang mga paa. Tapos ay mabilis na dumating ang mga utos na mag-evacuate, isang pag-iingat na sinagot ng pag-aatubili habang ang mga araw ay nagiging linggo. Lumaki ang panganib na nagpilit sa mga pamilya na gumawa ng mga imposibleng pagpipilian. Kinuha nila ang kaunting mga bagay na kanilang maaring dalhin. Sinarado ang mga pintuan na hindi na nila muling bubuksan. Umalis sila mula sa mga tahanan na kanilang binuhos ang kanilang buhay. Ang ika-9 ng Abril 1996 ay nagtatakda ng huling tawag para mag-evacuate sa Richmond Hill. Wala ng oras para maghintay, inilarawan ng mga residente ang desperadong pagmamadali sa pagkuha ng mga ari-arian, tumutulong sa mga kapitbahay at huling pagtingin sa lugar na naghubog sa kanilang mga buhay, at para sa marami iyon ang oras kung kailan nagpatupad ang katotohanan. Habang ang Richmond Hill ay naligtas sa pinakamasama ng lava, ito ay nalunod sa abo. Yung mga tahanan nito ay gumuho sa bigat ng panahon at pagkakatiwalag. At ang dating naging isang kanlungan ng tawanan at pagmamahalan ay ngayon ay tahimik na mga guho. Ngayon ang Richmond Hill ay nakatayo na, parang natigil sa panahon na may mga walang tao sa mga kalye na patuloy na nagbubulong ng mga kwento ng nakaraan. At ang mga iniwang mansyon at malalaking bahay na dating mga simbolo ng kasaganaan ay ngayon ay nakaupo bilang mga naguguhong relihiya ng kung ano ang dati. Habang papunta kami sa Richmond Hill, nakaranas kami ng ilang di inaasahang hamon. Ito ay ang unang linggo ng buwan kung saan halos lahat ng mga gasolinahan at tindahan sa islang iyon ay sarado. Ang aming kotse ay halos walang gasolina at upang lalong palalain ang sitwasyon, kami ay may mahabang biyahe na naghihintay sa amin na walang pagkain o tubig na makikita. Nang nagsimulang lumala ang sitwasyon,
Dumating ang aming gabay na si Sonny para iligtas kami. May nakaimbak siyang gasolina sa bahay at nag-alok tumulong. Padadalhan kita ng lokasyon pin ngayon. Mabangis ang umaga ngunit nalampasan natin. Matapos ang tawag, nakakita kami ng maliit na nakatagong restaurant sa tabi ng kalsada. Gutom. Kailangan namin ng inumin. Kailangan mo ba ng inumin? Oo. Mukhang ikaw lang yung bukas ngayong araw. Oo, pero... Wow, nagpupursige ka. Karaniwan ako'y nagbubukas sa isang... Linggo para sa... almusal at gumagawa ako ng tanghalian. Oh! Ang galing naman ng mga kaibigan, ang nakakalokang bagay ay ito talaga ang lahat ng pera na meron kami ngayong araw sa aming mga pangalan. Oo, sa aming mga pangalan. Wow, iyan ay ang pinakamagandang almusal na nakita ko. Kung gusto ninyo ng almusal at nasa Monster Wrap kayo, pumunta kayo sa kusina ni Jan. Alam niya ang nangyayari. Maganda at malamig sa umaga. Oo naman. Salamat mga kaibigan, nakaabot na kami sa bahay ni Sonny at nakapaggas na. Ako naman ang susunod na magmamaneho, kaya tumalon ako sa likod ng manibela at nagpatuloy papuntang Richmond Hill. Kaya pinarada ko na lang ang kotse dito. Kaya ito ay kilala bilang Richmond Hills. Maaari mong ihambing ito sa Hollywood Hills. Ng Montserrat? Marami sa mga bahay na ito ay malalaking bahay, mansyon, at ito ay parang ang tanging lugar para tuklasin ang mga abandonadong gusali. Ang Plymouth ay off-limits. Iyon ay higit sa exclusion zone, ngunit ngayon kami ay naglalakad papunta sa isang lugar kung saan ang aming kaibigan ay pumunta dito bago at iniwan ng kanyang machete. Kaya maganda sa kanya na ibigay sa amin ang mga coordinates. Nagtataka ako kung nandun pa ito, oh my God. Parang isang quest ang pakiramdam ko. Parang nasa video game ako bro. Tingnan mo kung gaano ito kintab. Well, yun ay. Parang ginto lang ang natagpuan. Ito ang ginto machete, sila'y ililigtas sa ating lahat. Tama? Well, iiwan ko muna ang machete doon. Unahin natin, tuklasin ang mansyon na ito. Mayroon tayong kakaibang pinto dito. Nagtataka ako bakit sila may ganito na nagdadala sa kusina, gayong pwede namang dumaan sa paligid. Palagay ko ito'y nagdudulot sa ilan sa mga kwarto ng bisita. Dito'y parang banyo sa hallway. Siguro ito'y naging mga kwarto nung isang panahon. Ay hindi, sumalangit na kaibigan. Malaki ang daga na ito. May mga gamit pa sila sa loob ng mga kabinet na ito. Hindi masyadong marami. Tumingin ka dito. Maganda ang ayos nito. Parang hugis ito ng octagon. Siguro ito ang naging lugar ng apoy. Mukhang maaaring naging ganun ito, tapos umiikot lang ito. Ito ang kusin. Yun ang matarawat na mansyon. Maliit pa rin ito. Magandang tahanan pa rin ito na tirahan. Ay, ang Play-Doh ay talagang natatangi. Nahanito pa rin ang oven, tila may nagtangkang kuhanin ito. Nag-alalang pamilyang nagmamadaling lumikas, grabe. Mukhang kinuha na ng nakatira ang lahat. Sige, lumabas na tayo. Tingnan mo ang kanilang deck. Tingin ko, umiikot ito sa lahat o kahit kalahati lang. Oh, tingnan mo. Merong pool doon. Mayroon talagang palaka na lumalangoy. Doon siya ay lumalangoy lamang sa tahimik na tubig. Hindi pa ako nakakita ng berdeng tubig na ganito sa buong buhay ko sa pool. At nakakita na ako ng maraming tahimik na tubig. Dati magandang mansyon, maaari mong sabihin na may magandang tanawin sila bago lahat ay lumaki kasama ang cool. Gusto ko rin ang loob ng mansyon. Ako. Dapat kong dalhin ito kasama ko. Hiwalay na ako sa aking kaibigan. Sobrang dami lang talaga ang saklawin. Titingnan ko na lang ang aking mapa at susubukan kong malaman kung anong mga gusali ang dapat kong suriin. Yun lang ang paraan para malaman kung saan ka pupunta. Kaya nandito tayo ngayon. Siguro ituloy lang natin ang paglalakad sa kalye. Wow, tignan mo ito, ang ganda ng disenyo nito. Parang gilingan nga ang itsura.
Grabe ito yung mga palumpong na ayaw ko at alam kong mag-isa lang ako. Ngayon hindi ko nga alam kung nasaan si Josh pero pakiramdam ko ay ligtas ako. Wala akong mapanganib na hayop na dapat bantayan sa Montserrat at may dalang itak ako. May gumagawa ng mga yon, pero maaring isang asno o kabayo na hindi ako nag-aalala. Madaling suriin ito, may mga taong naglakad papunta rito. Wow! Nakakita natin ng ilang bagay na sumisilip sa bintana. Kalahati ng bahay na ito ay nalibing. Damn, ito yung pasukan ng bahay. Ito'y ang kusina at maaari rin tayong makakita ng magandang tanawin sa loob. Tara pumasok tayo doon, maaari tayong dumaan dito. Wow! At tingnan mo ang palikuran, halos lubos na nalibing iyon ang paraan para malaman mo kung gaano kataas ang buhangin. Malamang na nalibing ang lugar na ito ng 3 talampakan ng abo ng bulkan, hindi makatotohanan. Tingnan mo yan ang mga bagahe at damit ng mga tao, parang nagmamadali silang mag-impake para umalis pre. Tingnan mo may aparador dito na may laman pa, ang bubong ay lubos na gumuho. Hindi ito kapanipaniwala. Marius Travella's Unican album. Sa tingin ko ito ay sobrang sira at nagugulay. Talagang masama ang pakiramdam ko sa ginagawa ko. Dati ito yung mga larawan pero hindi mo na maaninag ang anuman. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Tingnan mo yan, yung kama, lahat ay napisa. Oh, yun ba ay isang bote ng alak doon? Kaya kailangan kong mag-ingat kung saan ako tatapak dahil ang ilan sa mga dumi ay maaaring butas talaga sa kanila. Kaya kailangan kong maging sobrang maingat dito. Kakatapak ko lang doon. Narinig ko ang malakas na tunog ng creek kaya hindi na ako mag-aabala. Susundan ko na lang ang landas dito. Palaging kailangang maging maingat kapag tinitingnan ang mga lugar na ganito. Diyos ko po. Ang bagay na ito ay galing pa noong 1977. Dapat itong kunin at ipampon sa loob ng museo. May pila pa rin. Doug, tingnan mo yan. Ang kusina ay talagang napapanatili ng maayos. May ilang mga plato dito na maaring pang mga antigo na hindi mo na makuha. Ngayon ito ay mga bagay na karapat-dapat para sa museo. Tingnan mo ang dumi, walang bakas ng paa. Kaya isa ako sa mga unang nakapasok dito. Wow, maganda rin ang maliit na kawali na iyon. Hindi ito nasa masamang kalagayan. Ang silya ay literal na nakalibing sa kalahati. Hindi makatotohanan. Alam mo, ang maaring nagalaw ang mga bagay tulad ng refrigerator na ito dito. Yun ang pangunahing pasukan. Magandang balkonahe dito. Dati lahat ng bahay na ito ay may kahangahangang tanawin. Umuulan na naman. Ito dapat ang naging pangunahing kwarto. Alam mo, ang mga bagay na ito sa akin ay itinuturing ko na ngayong mga artifact matagal na silang iniwan dito, kaya parte na sila ng kasaysayan. Tulad ng bagay na ito, ang mga opinyon na ipinahayag ng asawa ng bahay na ito ay hindi kinakailangang sumasang-ayon sa pamamahala. Walang mga patnubay sa dagat. Wow, ito ba ay mga barya? Sa tingin ko ito ay pera. Nakahanap lang ako ng mga barya, guys. Maring ito ang perang ginagamit nila dito, di ako sigurado. Oo Diyos, heto ang larawan. Ng isang kabaong Diyos ko, ako... Palagay ko isa sa kanilang mga miyembro ng pamilya o kaibigan ang namatay. Ito ay larawan nila. Mukhang may naghalughog sa mga drawer na ito bago ako may mga damit. Pero ang kama ay nasa ilalim ko, may tao na nag-squat dito. Sa katunayan, ginamit nila ito bilang unan at ito ay parang kahalumigmigan para mahigaan.
Mayroon pang mas maraming damit dito. Alam mo, ito ang pangunahing kwarto. Kapag may banyo kang nakakabit dito, ako. Pakiramdam ko ay isang pangahit. Oh, ito ay isang electric shaver. Kung ano ang natira rito. Ang kakaiba, ang mga uri ng tinik na ito, parang mga tinik na lumalabas mula sa mga puno. Hindi pa sila mga tinik na palumpong, parang mga sanga ng tinik sila. Pinagdanan ko ang lahat ng mga bagay na ito. Tingnan mo ang laki nila. Oh, lalaki, hindi talaga ako makakadaan doon. Kung maaari, sana akyatin ko ito at gumawa ng paraan pataas. May garahe doon, baka may kotse sila. Pero grabe, malaki talaga ang bahay na ito. Sa tingin ko, iiwan ko na ang aking backpack. Dito, oh grabe, tingnan mo kung gaano kakalawang ang mga railing. Hindi ko alam, ayaw kong masugatan dito. Oh, malaki ito. May garahe rin ako. Gusto ko ang aking nakita. Ngunit ito ay bumabagsak na ngayon. Tingnan mo yan, oh Diyos ko. Kailangan mong bantayan kung saan katatapak. Tingnan mo ang mga kalawang na pako sa sahig, yo. Bantayan mo kung saan katatapak. May mga kalawang na pako. Kahit saan ako'y magpapalakpak sa kanila para walang masaktan sa hinaharap. Sinabi ko na papasok na tayo ngayon. May vacuum. Ang boss. Papasok kami mula sa isang kwarto siguro. Gusto ko talaga ito. Marami siyang mga kwarto lang sa dulo ng koridor na ito. Tingnan mo ang banyo. Ang disenyo. Ang cool nito. Napaka-Caribbean at medyo malaki ito. May mga lumang album dito, Diyos ko. Baka may mga bihira dito. Hindi ko nararamdaman na may disc sa loob. Walang akong nararamdaman. Ay, sa tingin ko meron pa ito. Oh, Doon. Sinusubukan kong tingnan kung meron sila. Parang Michael Jackson o parang Elvis dito. malamang mahilig sa musika ang nakatira dito. May buong salansan kasi ng mga plaka. Baka sumobra ako. Baka matagal ko itong tapusin. Pamilyar sa alin man sa kanila. Ako rin. Sa palagay ko, may ibang soiree rin ditong naganap. Inilaglag ang kutson dito at natulog. Maganda ang layout dito. Nagustuhan ko kung paano magkakaiba ang layout ng bawat bahay na napuntahan natin. Hindi sila mga karaniwang bahay na magkakamuka na may mga maganda at masamang katangian. May daan-daang mga bahay dito na may iba't ibang layout. Gusto kong makita ang lahat ng ito para malaman kung ano pang maaari nating matuklasan. Natagpuan na namin ang maraming magagandang bagay sa mga gusaling ito. Ang aking hinahanap talaga ngayon ay isang kotse. Alam kong may mga naiwan ditong kotse, tama ba? Wala nang mga record dito. Oo, ito ay ganap na nasira. Ang ilang gamit ay maaring nakuha mula sa closet na tiningnan natin. Marahil iyon ang dahilan kung bakit walang laman ang ilan sa mga iyon at dapat may shelf para sa telebisyon doon mismo. Marahil tulad ng ilang surround system at sila ay nagpapatugtog ng malalakas na musika. Araw-araw isipin mo yon, nagpapatugtog ng malalakas na musika sa kwartong ito at nag-i-enjoy lang mukhang ito ay isang remote ng TV. Mayroon kang teapot. Gawa ng swan, ito ay talagang sira at sa wakas tinitingnan natin ang mga huling kwarto. Mukhang bawat kwarto ay may kasamang banyo. Wow! Mukhang maganda ito para sa isang larawan. Mahal ko ang mga halaman dito. Mukhang CGI or AI. Merong ilang still na tubig. Wow! Ito ay isang cool na banyo. Ito ang pinakamagandang abandoned na banyo. Kahit ang butas sa kisame. Halos nakalimutan kong suriin ang kwartong ito. Mukhang may isang tao na sinipa ang pintuang ito. Kwarto ito ng bata. Ito ang paborito kong silid sa mansion. Naiisip ko lang kung paano makaramdam ang isang batang umalis sa kanilang tahanan. May koleksyon pa tayo ng bato na ginagawa ko rin noong bata pa ako.
Mukhang may naganap na sunog dito rin. Ang mga librong ito ay mukhang nasunog. Baka yun ang dahilan kung bakit medyo nasira ang kisame. Baka noong pumutok, may mga baga na lumilipad sa paligid ng hangin at baka nasira nito ang ilan sa mga bahay na ito at ang ilan sa kanila ay nasunog. Ito ay cute. Nakakagulat na hindi ito damit ng bata. Mukhang sa magulang nagmula. Pwede akong bumalik kung saan nanggaling, pero dadaan ako sa hagdan patungo sa garahe at maaari tayong lumabas mula doon. Malungkot na walang kotse. Matagal na akong nandito. Kukunin ko na ang aking bag at pupunta sa susunod na lugar. Basang-basa ang bag ng batang lalaki pero salamat at ito'y waterproof. Pasasalamat kay Shimoda sa pagbibigay sa akin ng backpack na ito. Hindi ito sponsored pero binigay niya ito sa akin. Napakagandang bag. Tara na't bumalik pababa. Kailangan kong dumaan sa mga tinik na ito ulit, Aipota. Naku, talagang nagulat ako, malinis ang daan. Napansin ko ang malilinis na daan patungong inabandonang bahay. Hula ko galing ito sa mga hayop o lokal na nag-e-explore sa lugar. Mukhang pugad ang mga bubuyog yan. Dadaan ako doon para makarating sa bahay na yon. Ito ay maaaring maging mas mahusay na landas. Mukhang malinis ito. Hindi naman masyadong sanga-sanga ito. Hindi ako nakakakita ng bakas ng tao, pero nakikita ko ang bakas ng hayop. Ginagamit ito ng mga hayop bilang kanlungan. Wala talagang iba dito maliban sa tanawin. Yan. Ang tanawin ay kahanga-hanga. Kailangan kong makita yun. May ilang kwarto doon na pwede nating tingnan din. Magpapahinga muna ako dito. Napakaganda ng tanawin sa isla. Halos di makatotohanan. Tignan mo ang tinitignan ko ngayon. Sarap makaranas ng ganito habang nakikinig sa mga nag-chirp na ibon. Maulap ngayon. Ang mga naulap na iyoson ay maaaring galing sa bulkan pero iyan waiting nakakahingang tanawin. Maaaring malit na bahay ito pero tiyak na may isa sa pinakamagandang tanawin dito sa kapitbahayan. Maaring binabaliwala ko ang lugar na ito dahil sa hitsura nito. Parang mayroong maraming palapag. Maraming kalat doon sa ibaba. Makikita mo ang maraming mga ibon doon sa ibaba. Narito ang likod ng kusina. Ito ay isang dyaryo mula 1973 nagsasaad na tumatakbo ang maya, ang reporter ng halimaw na daga. Parang 4 na taon bago ang pagsabog ng bulkan. Lalaki. Ang sarap ng pakiramdam. Tingnan mo ang oras, 12:57 na. Dumating ako dito mga 8:00 o 9:00, kaya naglibot ako ng 4 o 5 oras. Bumisita ako sa 3 abandonadong bahay. Di ko alam bakit ang tagal. Pero sa tingin ko, bawat bahay ay kakaiba. Bawat isa dahil may kakabarang layout at mga gamit sa loob. Lahat ay unique na sinusubukan ko lang makuha lahat ng detalye at ito ay kumukuha ng sobrang daming oras. Nakakaloka. Marahil ay mayroong higit sa 50 mansyon at bahay dito na maaaring makita. Wow, hindi ko ma-imagine kung gaano katagal gagawin ang lahat ng iyon. Ay, narinig ko ang isang pagmunguya. Baka yun ay ang hangin lang. Hello? Ayoko na pagtatapon ng basura kung saan. Kahit sa mga maunlad na lugar, hindi ako nagtatapon ng aking basura. May ingay akong naririnig mula sa mga kwartong ito. Posibleng isang hayop o paniki ito. May mga dumi rin ng paniki dito. Isang silitrugan. May ilang laruan na nakahiga sa sahig.
Narito ang pinagsasaluhan na banyo. Hindi sigurado kung saan napunta ang lababo. Kahit nakakaloka, may mga saradong pinto. Maaari ba itong magbukas? Hindi talaga ako yung tipo na nagbubukas ng mga pinto, kaya iiwan ko na lang ito. Wow, may mga damit na nakasabit sa kwartong ito. At ito ay bumabalik sa balkonahe. Mukhang ito ay maaaring naging isang uri ng tropeyo. Baka para sa isang bata. Wow, wow, wow. Ano ba ang alam mo, may kotse sa lahat ng mga lugar? Hindi ko inaasahan na may kotse dito dahil hindi ko inaasahan ang isang daanan. Ngunit palagay ko doon ay ang daanan sa isang punto ng oras para makarating sa garahe. Ang ilan sa mga halamang ito ay nakakatakot. Tulad ng tingnan mo ito, mukhang nakalalason o isang bagay, tignan mo yan. Mahirap malaman kung ano. Anong uri ng kotse ito? Hindi ko yata nakita ang kahit anong katulad nito, pero Tiyak na mukhang parang isang sports car, baka naabot ito ng acid rain at literal na nag-deteriorate ang likod dahil hindi ito protektado. Maaari ba nating buksan ang pinto? Ako. Baka ako ang unang gumawa nito. Grabe, BMW ito. Nakikita ko ang logo doon. Amoy na parang may namatay na hayop dito. Kailangan ito ay parang 90s edition ng BMW. Maganda ang mga upuan, may parang balahibo ito. Tignan mo lang ang antas ng... ang abo ng bulkan na literal na tumataklob sa kalahati ng gulong doon eh. Kailangan ko malaman na itong kotse ay isang BMW, sapat na kahibangan. Alam mo, mahirap hindi mo makita ang emblem mula sa likod dahil ito ay literal na nasira at ang harap ay tuluyan ng natulak pataas sa pader. Ngunit ang manibela ay may logo ng BMW. Hindi ko lang alam kung anong uri ng modelo o taon ito. Parang tama ako. Ito ay isang sports car, isang luxury sedan. Pero ang mga tao ay nagkakarera gamit ito. Yan ang isang bagay na napansin ko sa Maserati ay talagang meron silang malaking eksena ng kotse. Marami sa mga kabataan. Sila ay nagmamaneho ng mga kotse na tulad ng Japanese domestic market. At sa tingin ko kagabi habang ako ay natutulog, naririnig ko silang nagkakarera sa gabi. Doon sila nagpunta. Kaya alam ng mga tao na ako ang unang nakakita nito. Oh, talagang madali lang ang makina ay literal na nandoon pa rin, walang kumuha ng anuman mula dito. Malamang na kinakalawang na ito ngayon. Sa nakaraang 2 dekada, walang nakaw na anuman. Hindi dumarating ang mga taga-kalakal dito para kumuha ng mga bagay. Sobrang bait ng lahat at hindi sila nag-aabala na magnakaw. Sana makahanap pa tayo ng mas maraming ipinagbabawal na mga kotse sa ilan sa mga bahay na ito. Diretso sa tabi ng kotse kung saan ang lounge or sala. Pakiramdam ko ang sala ay dapat nasa itaas. Ito ay parang alam mo yung crash pad sa ibaba ng basement. At mayroon ding maraming mga bagay na nakakalat sa paligid. Alam mo, taya ko marami sa mga cool na bagay ay nakalibing sa ilalim natin. Narito ang isang larawan. Oh, Diyos ko. Iyon ang batang nakatira dito. Siguro ito ang anak ng pamilya. Grabe, medyo nakakaloka kung paano napunta ang buhangin dito. Ang ibig sabihin, tulad ng paano posible iyon, nasa likod ito ng lahat. Paano napunta lahat ng abo mula sa bulkan dito sa loob? Maayos ang itaas pero hindi dito sa ibaba. Nagtataka ako. Tinanong niya kung may nakaparadang sasakyan sa likod. Wala raw. iyon lang yung tanging garahe na meron sila. Mga sapatos ito para sa isang taong gulang. Sa totoo lang, parang nagmamadali lang silang mag-impake at umalis dito. Ang kwartong ito na katabi ng kotse parang maayos na imbakan nito. Parang may computer doon. Sige, wala nang ibang kotse dito. Maraming kalat. Ngayon na naisip ko.
Sa tingin ko, ang abo mula sa bulkan ay dumulas pababa sa burol papunta dito. Kaya ito ang naapektuhan habang ang mga sahig sa itaas ay hindi. Sa itaas na mas mataas na lupa, alam nating lahat ang nangyayari kapag nasa mataas na lupa ka. Tulad noong nasa kotse kami na iyon, ay isang paglalakbay at nandito ako na may dala-dalang parang 50 librong backpack. Kami ay nasa loob lamang ng kotse na nagpapahinga, sandali kami ay iinom. Alam mo, ayaw namin mag-dehydrate, madali itong mangyari sa mainit na panahon at sa dami ng paglalakad na ginagawa namin. Wow, tingnan mo yan ang kusina ni Janice. Mahusay siya sa pagluluto, sigurado ako riyan. Sa anumang paraan, sana nagustuhan ninyo ang video hanggang ngayon o ipaalam sa akin kung ano ang nagustuhan mo rito hanggang ngayon sa mga komento sa ibaba. Sige na nga. Sasama ako kay Josh para dito, baka kailanganin namin magtulungan dito. Sino ang may alam? May narinig kaming mga unggoy, kaya kailangan mag-ingat ako, nagulat na hindi ito nalalaglagan ng mga damo. Dumaan lang ako sa isang web ng gagamba. Naglakad ako sa mga web ng gagamba sa buong paglalakbay na ito. Buti na lang ang mga gagamba ay ganito lang kalaki kung tayo ay maglalakbay dito. Nung tag-init, may mga putakti at mga bubuyog na nagliliparan at mas maraming mga insekto at gagamba. Dude, may malalaking puno ng palma ang ari-arian na ito, tulad ng mga puno ng niyog. Dude, mga niyog bro. Baka kung makahanap tayo ng niyog, oh my god. Oo, sana makahanap tayo ng isa tayo. Meron tayong sandatang itak tayo. Hindi pa natin ito nagamit, di ba? Hindi ito nasa aking bag ngayon. Parang nasa loob ito base sa tunog. May nagtutugtog ng drums, magiging kahanga-hanga kung papasok tayo sa loob ng isang iniwang mansyon ng isang tao. May lalaki na nagtutugtog ng bongos. Wow mga kaibigan, isa na namang bihirang kotse ang ating natagpuan. Ito ay isang Volkswagen St. Martin's motor. Tingnan natin kung maaari nating buksan ang pinto. Pare, sobrang linis dito sa loob, talagang maganda na ito ay manual na kotse. Mahal ko ang manual na kotse. Kakaiba itong kotse na ito ay inangkat, ang manibela ay nasa kaliwang bahagi, astig. May buong komunidad ng mga kotse sa Montserrat, kaya hindi ako nagulat na ito ang pangalawang sports car na natagpuan natin. Sa tingin ko mas astig yung unang natagpuan natin, pero baka naman yung may-ari ay naglalakbay sa labas ng isla at hindi siya nandito noong nagkaroon ng pagsabog. Subalit muli, kulang ang oras nila. Kailangan nilang lumikas kaagad at iwan ang mga mahahalagang gamit. Walang mga kotse at tahanan na na-explore natin na walang mga ito tulad ng kanilang mga kotse. Sa tingin ko, may mga kotse na dapat nang itapon at ilibing sa lupa. Ito ay SPR Snacks ng binigulas yung pamilya na Hillcomb. Tara na't tumayat sa mga hakbang na ito at tingnan kung ano ang nasa loob na gusto ko na ang layout nito. Talagang natatangi. Talagang magandang balkonahe or patio, kahit ano ang gusto mong tawagin dito, ang mansion na ito ay parang hugis kwadrado. Alam mo ba kung ano ang kahanga-hanga? May tumutubong cactus dito at ilang mga puno. Grabe, may literal na tumutubong mga puno. Hindi ako makakita ng kahit ano lahat ay sobrang lumago na. Naisip ko baka may pool sa likod, hayaan. Ako subukang makita ito. Hindi talaga ito mukhang mayroon. Sige, anong... Diyos ko, isang sanga lang pala ang tumama sa likod ko. Mukhang mahilig sa sining ang tao na ito. Oo, hindi talaga naging fake yung taong to. Ito ang pinakamaraming naipong gamit na mansyon o bahay sa ngayon. May bukas na refrigerator, walang amoy ang lahat. Grabe. Naku. Sigurado, ang nakatira dito dati ay isang uri ng taong nag-iipon ng maraming bagay.
Sobrang dami nito dito. Mga kasangkapan at lahat ng mga libro ay nakahilera sa mga estante. Ito ay isang koleksyon ng mga kabibi. Meron pang mga kabibi dito, mga maliliit nga lang. Ay, ito ay isang kaktus. Ito ay bakod ng isang tao, kaya ito ang laki ng mga gagamba nila. Na talagang maliit, hindi ko alam kung makikita ito ng aking camera. Sa bawat oras. Nahuli kami ng munting gagamba, lumalaban siya, Paps. Ilalagay ko sa camera yo. Sige, umalis ka na, oo. Maayos na tayo para umalis lahat tayo ay maayos. Yan ang pinakamahirap na bagay dito, Paps. Yan ang pinakamahirap na yon? Tayo ay swerte, Swerte tayo na hindi namatay sa maliit na bagay na ito, mga tinik na ito, tangina. Mukhang malaking mansion ito. Anong klase ng kotse ito, mga kaibigan? Hindi pa ako nakakakita ng kotse na ganito. Dati sabihin nyo sa mga komento kung ano ito. Pero tignan natin ito ng mas malapitan sa karamihan. Gusto ko ang pasukan ng kanilang bahay. Gusto ko ang mga halaman na kanilang itinanim. Maaari mong makita na ang slope ay nagbigay daan sa pyroclastic flow na pumasok dito. Okay, maaari mong sabihin na ang may-ari ng mansyong ito ay mayaman ito. Siguro ang sala at gusto ko ito, mayroon itong mataas na kisame. Mga bintana, maganda. Natural na ilaw na pumapasok dito. Nagpapangyari sa akin na gustong manirahan dito sa Montserrat kung ako'y may bahay na ganito, lalaki, sila ay napakalapit sa beach. Malamang na sila'y pumupunta doon araw-araw at nagtitipon lang ng mga shells na ito. Ano ito sa mesa? And so what is your backpack? Parang bag ng paaralan. Nagtataka ako kung may laman ito. Puro lupa at abo lang. Magkahalong swerte at malas sa kabila ng pagiging kahangahangang tahanan nito. Naku, sana ay lubos na nasira kung nawala ko ito ng ganito. Ang nakakalokang bagay ay hindi ko alam kung paano gumagana ang siguro sa ilang sitwasyon tulad nito na may baha at sunog, pero Abong vulkanikong pyroclastic tulad ng sa tingin ko ay dapat mo lang iwanan ang lahat ng bagay, dude. Dito ang kusina. Oh my God, ito ay paraiso ng isang kusinero. Napakalaki. At doon ang kotse. wow, tignan mo yan, may mga inumin sila dito. Ito ay talagang mukhang things. Kamusta ang hitsura ng ref? Hindi masama ano ang nandito. May maliit na lugar sa likod. Bakit pakiramdam ko ay parang isang patak? Doon mismo. Suri ng aparador at mga laman nito? Mayroong Tingnan mo yan. Malapit na yang mahulog anumang minuto. Mukhang may nawawalang pugad. Ay naku, tingnan mo itong sanggol na ito. Ito ay magandang kotse, talagang malaki. Hindi ko sigurado kung sports car ito o ano. May D na emblem doon. Kung alam mo kung anong klase ng kotse ito, ipaalam mo sa akin sa mga komento. Wala akong ideya, mukhang muscle car. Oh my God, ito ay isang hummingbird. Damn it. Sa isang segundo, lumilipad ito pero hindi ko yata nakuhanan ng focus. Ang lokal-loka nito, ito ang pinakamalalim na naibon na sasakyan. Hanggang ngayon, tingnan natin ang loob. Magandang stick ito. Nakita mo ba ito, ang bagay na ito ay nasa kanang bahagi at ito ay malamang na na-import mula sa UKO? Ito ay magandang kwarto. Sa tingin ko ito ay parang soundproof free ng boses ko ay parang umaalog.
Ito ay malamang na magandang lugar para gumawa ng ilang trabaho o magbasa ng isang libro. Ibig kong sabihin, mayroon dito, tingnan mo, dito mayroong ilang mga libro sa estanting ito. Ito ay malamang na ang layunin nito at pagkatapos ay mayroon kang kahanga-hangang tanawin ng karagatan. At ang bulkan? Kakatuklas ko lang ng kalendaryo dito. Ito'y Mula noong 900 at 903, sa panahong iyon, iyon ay... Ang bandila ng Britanya, ang pamilyang nakatira dito ay malamang na Britanyo. Nandyan ang banyo. sobrang sobra. Asya ito? Meron na. Grabe, ang galing nito. Makikita mo ang Plymouth. Hanggang doon, sobrang laki, iniwan, nag-iisa, parang tinatawag ang pangalan ko. Hindi ko yata tatalakayin ito sa sharing ito. Maaring kayo ay madismaya, ngunit pakinggan ninyo ang aking paliwanag. Iyon ang exclusion zone. Kailangan ng espesyal na permiso para makapunta doon, tulad ng napakalaking permiso. Gusto ko ring maging respetado, hindi lang yon, kundi pati na rin ang aming gabay. Malaking tulong nila sa amin. Binigyan nila kami ng pagkakataong to at ayaw kong sirain yon. May isa pang bagay. Sa buong paglalakbay na ito, nakita mo lahat ng mga palumpong o sanga na may tinik, no? Yung mga tinik na 4 na pulgada ang haba. Tingnan mo, nasa lahat ng dako doon, mas marami pa. Isipin mo na lang kung gaano kalayo ang mararating mo. Makakakuha ka ng mga karayom sa lahat ng dako. Malamang na magdudugo ka hanggang sa ikamatay mo o baka hindi, pero magiging bangungot ito kahit paano. Ang mga bituin ay nagkakasunod-sunod. Sana isang araw sa video na ito, matutulungan natin ang isla at baka magustuhan nila ito para imbitahin akong bumalik at gumawa ng ekspedisyon doon. Maganda yon, may pool mismo doon. Subukan nating itaas pero di ko alam kung mararating natin. At naroon ang port. Kung saan gusto nila ipadala ang uling o ang minahan ng buhangin, ito ay magdadala sa pool ngunit sobrang hirap. Marating ito ay literal na sobrang tubo. Mas maang lahat ng maliliit na masasamang damo. Tiyak na hindi ito ginawa ng Diyos tulad ng... Ano ba ang punto nito kung paano bakit kailangan ito? Sa wakas, nakarating na sa kotse. Hindi ako makapagsalita ngayon. Parang hindi ko talaga gusto gawin ng anuman. Nag-hike kami ng 5.5 kilometro sa mga tinik, burol at tuktok ng burol. Makakakuha ako ng ABS niyan. Nawawala ko na ang dad bod, sana? Sana mga kaibigan, mawawala ko lahat. Makakakuha ng mga abs, maaari ninyong tingnan ang aking OnlyFans at magiging maganda ang buhay. Hindi namin maaring ipagpatuloy, lahat ng aking mga barrier ay naubos. Literal na ito ay nasa 0%. Ito ay maaaring matapos ngayon sa buong sitwasyon ng pagkuha ng video. Dito na tayo, let's go. Dito sa labas?